So, dadako tayo sa ating tithes and offering. So, in a tithes and offering, it's an act of worship also. Baka nakakaligtaan natin, no? Na tayo ay nakikinig lamang, no? Yung nakaupo lamang. Ang tithes and offering ay isa din sa mga gawain na nakapagbigay ng habag sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, in the book of Matthew, chapter 6, verses 19 to 21, it said, "Don't store up treasures on earth, where moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them." 20, "Instead, store up your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy them, and thieves cannot break in and steal them." 21, "Your heart will always be where your treasures is." So, isa sa warning na itinuro sa atin ating Panginoon Jesucristo na huwag tayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Instead, sa halip, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So pinapaiwatig sa atin na itinuro natin Panginoon na there's about the different between the earthly and heavenly things. Ano yung mga pinaprioridad natin sa ating buhay. So sinasaad dito, in earthly treasures or things are temporal or temporary and insecure, na walang katiyakan, kapatid. So itinuro na sa atin in advance, mga kapatid ko kay Kristo, na kung mag-iimpok tayo ng treasures, kayamanan dito sa lupa, kapatid, isa temporal at walang katiyakan. So Jesus warns against storing up treasures on earth. So winawarningan na tayo, mga kapatid ko kay Kristo, because they are subject to destruction and loss. Kaya kadalasan sa atin, nag-i-store up ng ganito mga bagay, ay ito rin ang salarin ng pagkawasak mo sa iyong pagiging Kristiyano at pagkawala anumang bagay na meron sa iyo. So, he specifically mentioned moth and rust. So, sinabi kanina sa verse 19 na, which can ruin your clothing and metal goods, representing wealth in ancient times dati, and thieves na who can break and steal the possessions, ari-arian dito sa mundo. Kaya pinapaalalaan tayo na huwag masyado tayong naging sakim sa anumang meron dito sa lupa. Kasi pinapaalala na ito ay nabubulok, nasisira at mananakaw. Sasakit pa yung loob mo, kapatid. Bagkos, sinabi niya, he highlights the impermanence, yung hindi nagtatagal. Amen? Ito ay hindi nagtatagal at instability, walang katatagan sa mga material na nakukuha natin at sa mga area nating iniimpok. Kaya pinapaalala sa atin na, kapatid, huwag kang mag-impok ano man yung earthly treasures dito. Bagamat, mag-impok tayo into heavenly treasures na sinabi kanina sa verse 20. Amen? Na ang kaibahan nito, tinuro sa atin ating Panginoon, that He instructs His listeners. Tayo po yun, mga disciples niya, to store up for yourself treasures in heaven. Bakit? Kaya sinabi niya, kasi in treasures in heaven, dito ay walang hanggan. Lahat ay makabuluhan. At ito yung nagpapayaman sa ating bawat spiritual. Amen? So, these treasures are not subject to the same decay. Hindi yung nabubulok or something that hindi mananakaw, cannot be theft. This is a call to focus on what has lasting. Yung nagtatagal, kapatid. Yung sabihin nating 19 kupong-kupong pa yan na gamit until now, hindi nasisira. Kaya ito yung tinuro sa atin nating Panginoon. So, which is eternal value rather than on what is fleeting, yung panandalian.
Kasi pag sinabing panandalian, masasaktan ka lang. Di ba? Kagaya ngayon, may lumabas na bagong, no, mga gadget na dati mahal na mahal mo kasi bakit pinagpaguran mo. Pero nilumipas lamang yung isang taon lamang ha. Nako, anong kasiyahan mo dati ganon din yung kalungkutan. Luluma na yung gamit ko. Di ba? So, dito ngayon nagpa-follow na your heart follows your treasures. Kung saan ka nagiging komportable, kapatid. Kaya dapat, no, ating kayamanan, it include na this verse, no, is a power statement for where your treasure is, there your heart will be also. Kaya dapat maging observant tayo. Amen? Maging, tawag nito, yung pagiging, yung conviction natin sa ating buhay dapat naroon na pag alam natin hindi nagtatagal, kapatid, huwag mo na ituloy. Instead, no, whatever you value most will be focused in your life. So, dapat siyasatin natin kung ano yung nagbibigay ng kalagahan talaga sa ating buhay. Which is, alam natin, the heavenly values. Nag-i-invest tayo ng makalangit. And your affection, dapat patuloy na pagmamahal. Amen? Dapat yung patuloy na nagbibigay ng kaginhawaan, kagalakan. Kasi iba kasi yun, kapatid. Amen? Kung nag-i-invest tayo. Kaysa sa panandalian nating aliw, panandaliang pita, panandaliang ari-arian, kung ano meron tayo. So, if you place your value in earthly things, take note, your heart will be tied to them. So, alam natin sa makalupa na kung doon tayo nakapokus, ating sarili ay nakatali na doon. Kaya kung minsan umiiyak tayo pag nanakawan tayo, amen? Kung meron mang nawala sa atin, but Jesus said, if you place your value in things of eternal worth, so ito po yung pinangako nating Panginoon sa earthly, amen? Na your heart will be there. Pag sinabing in your heart will be there, ito yung mga comfort. Amen? Na hindi ka masasaktan, hindi ka iiyak. So, if you place your heart in the heavenly place, hindi ka talaga, hindi mawawala talaga sa'yo. Yung tipong, yung ini-invest mo sa bagay na to, talagang masasabi mo, garantisado. Amen? So, in the essence, ano yung pinakabuod nito? So, this passage is a warning against materialism. Yung pagkahilig natin sa makalupa or sa mundo nito. And a call to a different way of living. Dapat mag-iba na tayo ng pamumuhay. Kung dati, nag-iimbak tayo ng mga luxury cars, mansions, di ba? O yung mga anumang lupa, kapatid, mas ibigay natin ng tuon kung sino yung nangangailangan para aangat din naman sila. Amen? Magtuon tayo ng mga bagay na ikakaligaya o ikaka-please na ating Panginoon Jesucristo gamit ang kanyang likha sa mga surroundings. And it challenges people to examine their priorities and to invest their lives in things that have spiritual and eternal significance. Para sa ating buhay, makitaan tayo, maging sa ibang tao na ano ba yung importante sa mundong ito. Amen? So, such as living God's glory. So, isa sa mga nagbibigay to glorify God. Amen? And the goods of others rather than the accumulation. Pag-iipon ng mga wealth at position, mga kayamanan, aret-arian. Oo, hindi po masama. Nag-iimbak tayo kung ano yung isa sa gana sa mundo. Bagkos, we need God to control us. Kasi bakit kung minsan nakukuha na natin yung mga kayamanan na yan, nakakalimot na tayo kung sino yung nagbigay ng pagpapala na yan. Kaya, kapatid, pangalagaan po natin at siyasatin natin kung ano yung mas maganda na prioridad natin dito sa mundo para pagpatungo natin sa second life in the heavenly treasures, kapatid, hindi tayo magsasayang.
ng oras sa mundong ito. Amen? So, to God be the glory. God bless people of God.